Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Continue to pray for us. Dito pa rin po kami sa Batak ngayon at agahan na po natin ang ating daily words of encouragement ngayon. At least meron po tayong matutunan pa rin sa salita ng Diyos sapagkat maya-maya po mag-uumpisa na po ang prayer meeting dito at ako po yung magpipreach ngayong gabi at si Sir Jason sana pero ikaw muna sabi niya, and kaya please pray for me na patuloy na maging blessing po tayo sa ating pong mga kapatiran po dito sa Ilocos Norte, Batak City. At nais ko pong basahin ang ating text para po sa ating daily words of encouragement. Ephesians chapter 4 verse 29, the Bible says, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers," sabi ng Biblia. Yan po ang pamagat natin ngayong gabi. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Okay? So maliwanag po sapagkat yung pinag-uusapan po dito patungkol sa sin nature ng isang tao, kaya kung ang pinairal po natin ay yung sin nature natin, it affects our emotion, kaya kung ano-ano ang nasasabi na sa tao na hindi maganda, nakakasakit, kaya mahalaga po na magamit po natin ang ating pong mouth, according to, sabi dito, edifying, okay? That it may minister grace unto the hearers, para po ang ating pong bibig ay makaka-minister, makaka-edify ng biyaya ng Diyos sa lahat ng nakikinig. Kaya, so of course, pagka corrupt communication po ang lumabas sa ating bibig, kagaya ng sabi dito sa verse 25, wherefore putting away lying, sabi niya kung lying yan, hindi makaka-edify yan, di ba? Pero kung truth ang sinasabi natin ay edify po yan, mga kapatid. Kaya mahalaga po na ang ating bibig ay magamit po sa pag-e-edify or pagpapatibay ng mga kapatiran po natin, even for our family, mga kapatid. Napakaganda kung magamit po ang ating bibig para po sa katitibay ng ating mga kapatiran, mga kapatid. Alright? So kung meron nga po ako naririnig noon, bago gamitin ang bibig, bago magsalita, I think, yung acronym na think, yung letter T is, it is truth, it is true. So bago mo sabihin, totoo ba yan? Is it true? Yung H, is it helpful? Makakatulong ba yan? Of course, kung makakatulong yan, sabihin. Pero kung makakasama lang yan, makakasira lang yan, makakachismis lang yan, huwag nang gamitin. Opo, yung bibig. Kaya nga, is it true? Think po na acronym. Is it helpful? Is it inspiring yung letter I? Nakaka-inspire ba yan? Nagbibigay ba yan ng buhay sa makikinig? So pagka kinausap mo yung asawa mo, yung anak mo, magbibigay ba yan? Mag-i-inspire ba yan sa kanila? Mapapalakas ba ang loob nila? Ikaka-build ba nila ang maririnig nila sa ating mga magulang? Di ba? So, is it inspiring? Tapos yung letter N, is it necessary? Kailangan pa bang sabihin ito? Kailangan pa bang malaman niya ito? Parang po yan yung asawang lalaki, kung talagang sa kanya nga nabibigatan na siya, tapos sasabihin pa niya sa asawa niyang babae, mas mabibigatan siya, di ba? So, kung ang lalaki nga nabibigatan, pag sinabi pa niya sa asawa niyang babae, mas mabigat na. Kaya pinakamaganda ay sa Panginoon natin sabihin. Bakit? Tayo po yung carrier ng burden sa loob ng tahanan. Tayo po yung problem solver. Tayo po yung carrier. Alright? So, sa Panginoon natin sabihin kaysa sa iba. Kaysa sa asawa mo, baka mamobrema pa yan, magkakasakit pa yan, ma-stress pa yan. Pinakamaganda po, kung tayo po ay isang asawang lalaki, sa Panginoon na lang natin sabihin at let God take care of that. Kaya, is it necessary? Kailangan pa ba? Alright? Tapos letter K, is it kind? Magiging maganda ba to? Sasabihin ko sa kanya. So yun po, bago natin gamitin ang ating bibig for the grace of edifying, sabi ng Biblia dito,
that we could minister unto the hearers, yung think muna. So think before you say. Letter T, is it true? H, is it helpful? I, is it inspiring? N, is it necessary? K, is it kind? Bago mo sabihin. Kasi kung hindi po makakabuti yan sa tao, hindi makakabuti sa anak mo, hindi makakabuti sa asawa mo, wag mo na lang sabihin. Kasi sabi ng Biblia dito, let no corrupt communication, alright, so come out of your mouth, sabi ng Biblia. So, wag sanang corrupt ang manggagaling dito, kasinungalingan or anumang bagay na hindi maganda, but for the edifying of the ministry, edifying of the hearers, the brethren, edifying of our spouse, edifying for our children. At alam niyo po, pag ganyan po, maganda po ang fellowship, maganda ang communication, maganda po ang usapan. It creates a sweet relationship, it creates a good fellowship, it creates a godly, or it creates a sweet spirit, good atmosphere sa ating pong tahanan kung maganda ang naririnig po nila mula sa atin po. Alright? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po sa aming buhay. Tunay nga po na paalala muli sa amin that it should be whatever comes out of our mouth, it would edify and minister grace unto the hearers, Panginoon. Kaya kayo po ang mag-bless sa amin. Before we say anything, we must think first. Kayo po ang maitas. Pagpalain niyo po ang aming prayer meeting later on. Gamitin niyo rin po ako sa pangaral ng isalita at patawad sa lahat ng kasalanan. In Jesus' name I pray. Amen. Yan po ang ating daily words of encouragement. Magandang hapon po sa bawat isa atin. God bless us all. Magandang gabi po, Nana Tessie. Ano po, ayaw. Stop it.